Feeling ko, Mare, dahil sa pagbabackless mo, ang ex-girlfriend nito, mai-insecure. Bakit At naman? higit sa lahat, wala na talaga siyang babalikan. Dahil nga, si Enrique Hill, super solo flight na. Siya po ngayon ay isa ng talento ng MQuest Ventures. MQuest, which is, I think, the artistic and talent management arm of TV5, di ba? So, ang tanong, Mare, ano ba muna ang mga latest dito sa pangyayari kay Enrique Hill? Tawag dito, pumirma siya ng multi-picture contract with MQuest. Oh. So parang, in effect, parang yung project or yung movie na ewan ko kung tatanggapin niya with with Liza Soberano, parang magpo-flourish pa ba yun? Di ba? So right now, Enrique Hill is like the major movie star of At saka MQuest. may ano rin pala siya, I forgot na may film production din pala si may film production din, outfit na nga si Enrique. Si Enrique Hill. Kasi parang magjo-joint venture sila. Yung isang Film Fest entry, I think he's also one of the producers. Yung Taiwanese horror something. So, ako, kung sa may babalikan pa si Enrique Hill, definitely it's a check. Kasi, kung magaganda ang mga pelikulang ibibigay sa kanya, maganda ang kwento, mahusay ang artista, ang kanyang mga kasama, mahusay ang mga direktor, at panalong-panalo ang manner of marketing at promotion ng MQuest, then, marami pa rin mga taong manonood sa kanya. At every inch of Enrique Hill naman still screams leading man. But you must remember his last movie was a flop. The Big Bird. Kasi nga hindi naman raw kasi big ang bird niya talaga. Kasi Parang alam mo, Enrique, kung pinakita mo talaga ang big bird mo, ewan ko na lang kung di mag-box office hit yun. Yun ang Hindi kasi, I don't know how MQuest promotes their artists. Kasi if we are to recall all the past movies and TV shows that MQuest has been producing for the said network, lackluster ang pagtanggap ng audiences. Tama? Ako naman, I think si Enrique Hill only flourishes kapag kasama si Liza Soberano. Now na natibag na yung love team nila, there is nothing you can do about him. Kasi in the first place, if he is a standout celebrity na kayang walang love team, nag-flop yung movie niya. Bakit? 'Di ba? Kasi he is strongly identified with Liza. Yes. Ngayon, eto naman si Liza, since nag-bolt out na siya sa love team, di ba? At ang daming kyaw about the love team na kesyo ganito, kesyo ganon, kumaway bigla yung husbandhood kay Liza. So I don't think a movie with Liza in the future will make the love team more popular. Hindi na. Na yun na-milk out na yung nila, yung popularity nila na max out na, di ba? Wala na. Wala na yun. Ngayon, the burden is, how can Enrique Hill, tawag dito, survive without a ka-love team? Well, yun. Kasi, identified siya sa love team. Ako sa tingin ko, you can always survive a love team if you prove to everyone that you're a good actor. But he isn't. Diba? Well, that is now the dilemma that the people from MQuest must address. Diba? Parang diba? Patunayan sa lahat, at higit sa lahat, Enrique, patunayan mo sa sarili mo na mahusay kang umarte. Kasi yun na lang ang pwedeng magbalik sa'yo sa pagiging leading man or isang maging mahusay na character actor or film producer, or director. Hindi. May isa pa. Ano? He should go out of the box. Kailangan gawin niya isang bagay na never na panagawa niya. Kailangan maging experimental siya. Yun nga. Diba? Pangalawa, tawag dito,
yung director niya, dapat ma-extract din yung galing niya. Oo. Kasi, ang aktor, hindi naman gumagaling because magaling siya. Gumagaling yan, nasa director din. Nasa guidance ng director. Sa guidance ng director. At the artistic inputs ng director. Oo, at saka, choose something that is story-wise out of the ordinary. Yes. Na hindi pa nakita. Oo. Na hindi pa nakita ng isang... Na hindi pa nakita ang ginagawa mo. Oo, di ba? Yung gano'n. Or you can be a bit daring, di ba? In your sumugal ka, di ba? Otherwise, baka saan kung pulutin yung comeback mo. Sayang naman yung diba? multi-picture contract mo. Diba? Well, let's pray na yung mga handlers niya at yung current management niya sa MQuest talaga magbibigay sa kanya ng mga material na exciting, out of the box, out of the ordinary roles, para makita naman, kasi Enrique, ang labanan ngayon talaga, pagalingan sa pag-arte. Lalo na nga't marami ng mas bata sa'yo na kinakitaan na ng husay. May Joshua Garcia na, may Elijah Canlas na, may Kyle Echari na. Yung mga kasabayan mo, parang in a way, parang kayo lang ata ni James Reid ang natirang hindi marunong umarte. Kasi si nakaka-arte si si Daniel. Yes. Di ba? O yung tama, yun ang mga kasabayan si Daniel. Sila. Hindi, look at the trajectory of Daniel. Action star na ngayon. Action star na marunong umarte. May angas. Di ba? So, you should learn from someone na kabatch mo. Hindi naman namin sinasabing gayahin mo, ha? Learn. Pag-aralan, obserbahan, tignan ng timpla. Kasi hindi na pwedeng magre-relay ka sa pagiging magandang lalaki mo. Kasi tapos na yun eh. What's limiting about about Enrique Hill is he is too handsome. He is too beautiful. Di ba? Ngayon, the dilemma is, paano mo gagawin siyang magaling na actor? Well, di ba parang yun ang dilemma niya eh. Well, sa akin, hindi siya nakaano doon sa mga tini-idol, hindi siya nakawala doon eh. Well, ako, if going to look at, I'm not saying that yung Timothée Chalamet is a very beautiful actor. Mukha talaga siyang babae. Mukha siyang anghel. Pero, nagre-risk sa mga roles na kanyang ginagawa. I just hope yung risk na sinasabi ni Kumaring Ultra Maldita talagang will make you take away all your masks and all your preconceived notions na ito pala dapat ang ginagawa ko bilang aktor. Kasi, nalimitahan ka sa pagiging papogi, pa-sweet, pa-romansa, pa-cute, and even just a Big Bird. It was just like a comedy trying to make fun of the size of a pagkalalaki ng isang lalaki. And it did help you kasi nga, Enrique Hill pa rin na dating Enrique Hill yung laging nakikita sa'yo. Parang, ba't hindi siya nag-grow? Sana man lang, sa next movie mo, patubo ka ng balbas. Surprise us. Diba? Yung next movie niya, surprise us. Surprise your audience. Diba na parang, parang make them doubt, si Enrique Hill ba to? Diba para may ka? Ay, diba? Nabigla mo, nagitna mo yung mga tao. So people will take you seriously. Nag-ano na siya, nagbago na siya. Nag-level up. Diba? Nag-level up. Ganun lang yun. Kasi kung lagi pa rin ang gagawin mo nga naman, makikipag-romansahan ka, maghahanap ng bagong babaeng kapareho sa'yo, ay, been there, done that ka na dun dapat. Oo nga. Tapos meron pang yung isang vlogger, chinichika na kinikilig daw si Enrique Hill kapag tinatawagan ni yung ex niyang si Liza na jowang Korean Please! Patayin niyo na po yung story arc na yan. Aray ko. Walang utang na loob si Hope. Pati nga yung pagiging love team, di ba, hindi niya gusto? May mga drama naman po siya, ayaw naman talaga niyang mag-artista. Naku, Enrique, avoid Liza Soberano like a plague. Ay! So you mean, Liza is a poison? Charot! Yes! Di ba? We don't even have to explain why.
she destroyed her career. And inevitably, na-destroy din yung kay kay Enrique. Kasi nga, ang isa pang mali sa'yo, Enrique, nung break na kayo, pilit ka ng pilit na pinapaniwala ang tao na kayo pa rin. Yeah. Tapos biglang lumitaw si Jeffrey something. Di napaya ka. Na-eclipse. Na-eclipse ka. At saka hindi, di ba it's so sad na ang naka-eclipse sa'yo sa heart ni, ay isang near Chaka. Charot! Di ba? Oh my God, compared mo naman siya kay kay Enrique Hill. Mas gifted daw. Ha? Sure ako totoong Big Bird. What? Wala ka pa alam, My God! Di ba parang, Diyos ko, papunta na sa Chaka. Tinalbugang ka. My God! Kasi nga... That's a curse, charot. Kasi nga... Aray ko! Ikaw kasi size, matters charot. My God! Naku, Anyhow, Enrique Hill, good luck sa iyong bagong karera at naway yakapin ka muli ng iyong mga tagahanga. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na Talakayan Showbiz Edition.